Paano mag-late registration ng birth certificate? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago po yan, please don't forget to click the subscribe button dito sa ating YouTube channel para palaging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future. So, yun nga po yung pag-uusapan natin in this video. Paano ba magpa-late register ng inyong birth certificate? So actually, pangalawang video ko na po to. Yung una, base po yun sa ginawa kong research kung paano po mag-late register. So meron tayong mga requirements doon na hindi natin babanggitin ngayon dahil in this video, pag-uusapan ay isi-share ko sa inyo yung talagang experience na, based on experience na po to, kung paano namin na-late register ang aming nanay dahil in fact hindi po pala siya nakarehistro. So ipapakita ko sa inyo yung listahan ng requirements na hiningi sa amin sa munisipyo. So bali sa Cebu po ito, isa sa probinsya sa Cebu. So palagi ko pong sinasabi kahit doon sa nakaraan ko na video, palagi kong sinasabi na pinakauna mong gawin ay ang magtungo sa local civil registrar kung saan ka po ipinanganak or saan ipinanganak ang yung tao na gusto mong i-late register. Yun yung pinaka-first mong gawin. Magpunta ka ng munisipyo, hanapin mo ang local civil registrar's office or yung LCR office at doon ka magtanong, humingi ka ng listahan kung paano ang late registration. Bakit? Kasi po, bawat lugar ay mayroon pong iba't ibang listahan. Depende po sa kanila kung ano yung hihingin nila sa inyo. So tulad nga po nung sa amin, so sa nakaraan ko na video, pinag-usapan natin doon, isa sa mga requirements na kadalasang hinihingi ay ang affidavit of two disinterested person. Pero doon po sa amin, nung mag-late register kami sa aming nanay, so hindi po humingi ng affidavit. Merong pinapirmahan pagkatapos naming mag-process pero dalawang witness yung dapat pumirma pero hindi na po sila humingi ng notarized or wala na pong notaryo na hiningi. So kaya kung napanood niyo po yung video natin nung nakaraan, about sa affidavit of two disinterested person, huwag po kayo kaagad gumawa or mag-comply. Yung pinaka-first nyong gawin ay humingi muna kayo ng listahan ng requirements doon sa inyong munisipyo or sa inyong local registrar kung saan kayo ipinanganak. So ito na nga po yung listahan na binigay po sa amin. So ayan, number 1 dito sa listahan, 2x2 ID picture, white background. So again, do not comply, huwag mong i-comply lahat ng requirements na ito, although malaki yung possibility na halos lahat ng nasa requirements dito ay yun din ang hihingin sa inyo. Pero please follow kung ano yung nakalista sa inyong munisipyo. Binabahagi ko lang po ito para at least magkaroon po kayo ng idea kung ano yung mga dapat ninyong ihanda. Kung ano yung mga possible ninyo na kukunin. So, tapos pag-uusapan din natin yung mga cost or yung presyo ng mga documents na to at kung saan. Ibabahagi ko rin po sa inyo kung saan namin nakuha para sakaling same yung listahan na ibibigay sa inyo, at least alam nyo na kung saan kayo dapat magpunta. So, number 1 nga po yung 2x2 ID picture na white background. So, pwede lang yan kahit na saang Photoshop kayo magpunta. So, negative certificate from PSA. So, ito yung negative certificate from PSA. Ito yung pinaka-sure ako na hihingiin din po sa inyo ng inyong munisipyo. Kasi talagang kailangan yan na negative certificate copy from PSA. So, ano po yan? Please watch our video na yun lang po yung pinag-usapan natin. So, kaka-upload ko nga lang po ng video nito kung paano kumuha ng PSA negative copy, kung saan, kung
at anong dapat gawin pagkatapos kumuha. So, please panoorin niyo po yung video natin. Pangatlo, baptismal certificate. So, itong baptismal certificate po ay sure din po ako na i-require ito ng munisipyo ninyo. Pero, doon sa previous video natin, maraming nagtatanong, ma'am, paano po kung walang baptismal certificate? So, kumpletuhin nyo yung ibang requirements na nakalista. Sakaling meron na kayong listahan ng requirements, kumpletuhin nyo po yun. Tapos, magtungo kayo sa munisipyo at sabihin po ninyo na wala pong baptismal. Bibigyan po nila kayo ng, dahil tulad po ng sa nanay po namin, hindi namin ipinakita yung baptismal kasi mali yung birthday na nakasulat doon. Yung birthday na nakasulat sa lahat ng birth certificate naming mga anak, yun yung dapat tama. Pero sa baptismal niya, mali. Kaya hindi namin ipinakita doon sa munisipyo yung baptismal certificate. Sinabi namin na, ma'am, sorry, wala po kaming baptismal certificate ng aming nanay. So, pumayag sila. Ganon. Kailangan mo lang talagang makipag-usap sa kanila na walang baptismal, ganon. So, maaaring papayag sila or maaaring bibigyan kayo ng alternative or kapalit na dokumento na, sige, walang baptismal, sige, ito na yung, kunin mo to. So, kung baka kaya mong i-comply yung pampalit doon sa baptismal certificate. Basta huwag pong matakot, baka yung iba kasi kung hindi na kayang kumpletuhin yung requirements ay sumusuko na kagad. So huwag po. As long as kaya mong ibigay yung ibang hinihingi, so magpunta ka, bumalik ka na sa kanila at sabihin mo kung ano yung kulang mo, kung bakit hindi mo kayang ibigay, ganun. Dapat makipag-usap ka. So yung susunod, yung marriage certificate. Dito sa listahan namin, marriage certificate kung kasal. So, kung kasal, kailangan mo rin pong magbigay ng marriage certificate. Yan ay, again, depende kung hinihingi sa inyo. Pero I think hihingin din po talaga. So, marriage certificate, kung wala ka pang kopya ng marriage certificate mo or ng tao na gusto mong ipalit register, na nandyan lang as long as kasal sila at nakarehestro, sana naman ay nakarehestro yung kasal nila. So, pwede ka lang pong kumuha niyan sa local registrar din po kung saan sila ikinasal. Sa lugar kung saan sila ikinasal. So, hindi dun sa lugar kung saan ka ipinanganak or kung saan siya ipinanganak. So, doon sa kung saan lugar sila ikinasal, nandun yung marriage certificate. So, sa munisipyo naman, tumatanggap lang po sila kahit hindi PSA copy. Yung kailangan lang po talaga na PSA copy ay yun pong negative certificate. Pagkatapos, Philippine ID, National ID ito. So, sana ay kung sakaling nasa listahan din po ninyo, so sana ay meron ng national ID yung tao na gusto mong irehistro. So, kung wala, again, magtungo kayo doon sa munisipyo kung ano yung i-advise nila, kung kailangan mo ba talagang magpa-picture doon sa national ID para or baka tatanggap na lang sila ng ibang valid ID. Pero yung sa nanay po namin, fortunately, ay meron pong national ID yung aming nanay kasi nga po priority kasi sa national ID yung mga senior citizen nung time na nag-umpisa yung national ID. Kaya masaya kami na yung nanay namin ay mayroong national ID. So, hindi na namin pinoproblema yun. So, next, barangay certification. So, itong barangay certification, kung sakaling nasa listahan din po sa inyong munisipyo, kung hihingin din po nila sa inyo, so magpunta lamang po kayo ng barangay hall sa inyong lugar kung saan ka po ipinanganak or kung saan ka nakatira. Humingi po kayo ng barangay certification. Ito po ay certificate na nagpapatunay na ikaw ay residente sa lugar na yan. So, paano naman po kung hindi ka na doon nakatira? So,
Siguro po pwede pa ring humingi ng barangay certificate basta kailangan doon mismo sa lugar kung saan ka ipinanganak. So, siguro po pwede ka pa rin humingi ng barangay certification tapos yung isusulat nila doon ay this is to certify that your name, this person, dito ipinanganak, ganon. Pero hindi na nila isusulat doon na this person is a resident of this barangay. So, pero basta kailangan mo lang subukan lahat. Magtungo ka sa barangay hall, magtanong ka, ganon. Dapat kung saan lugar ka ipinanganak at kung saan munisipyo ka mag-process ng yung lokal ay ng late registration. So doon ka na barangay humingi ng barangay certification. Tapos meron din dito sa listahan any two of the following. So kahit alin daw, dalawa daw dito sa kahit na alin dito sa nakalista. So dito kami medyo nahirapan kasi nga yung nanay namin, syempre senior citizen na po siya. Tapos, syempre hinihingi dito parents marriage certificate. Ibig sabihin po niyan, marriage certificate ng lola at lolo namin. So, ang nangyari, wala silang marriage certificate kasi ang sabi, wala na daw record ng 1945 pababa, nung mga ikinasal 1945 pababa, so wala na daw record doon sa simbahan kung saan sila ikinasal at sa munisipyo. Nasa PSA na daw. So, hindi na kami makapaghintay na kumuha pa sa PSA. So, kaya nagpapasalamat din kami sa munisipyo namin na pumayag sila na kaya hindi na namin, kaya nagpapasalamat kami dahil meron pa rin dalawang available na nasa listahan kasi according dito sa listahan, kahit alin sa dalawa sa kahit alin. So, nakakuha kami ng death certificate ng lolo at lola namin, yung parents ng aming nanay. Pagkatapos ay siblings birth certificate, yung mga birth certificate din po ng kanyang kapatid. So, kung yung late register mo po ay bata pa or yung anak mo na 1 year, 2 years, ganun, so madali lang to, mabilis lang to. Kung ikaw na parent, kung kayo na parents ay kumpleto din sa mga papel or requirements. So, mabilis lang to. So, parents marriage certificate, yung mga option, parents valid ID, basta dalawa lang yung kailangan. Parents birth certificate, parents death certificate kung patay na, sa siblings birth certificate, yung sa mga kapatid kung merong kapatid. So, ayan. So, wala nga pong hiningi sa amin na affidavit of to disinterested person. So, kaya doon po sa previous video natin, huwag po kayong malito doon. Lagi yung sinasabi, magtungo sa munisipyo kung saan kayo pinanganak at humingi ka ng list of requirements para sigurado ang iyong mga lakad. Dahil hindi ka makakapag-umpisa kung wala kang listahang papel, kung wala kang alam kung ano yung dapat mong kukunin. Para huwag pabalik-balik, humingi ka na ng listahan. So, about naman sa mga kung magkano, so yung mga certificate, halimbawa, kukuha ka ng marriage certificate ng iyong parents sa munisipyo. So, lahat ng mga certificate na kukunin mo sa munisipyo, sa amin ay nasa mga 80 pesos to 100 pesos lang bawat certificate. Ayan. Tapos, yung negative copy sa PSA, so katulad lamang ng presyo ng normal na birth certificate, 155 pesos po yung isang kopya. Isang kopya lang naman yung hinihingi kung isa lang yung ililate register mo. Barangay certification, 80 pesos din po sa barangay namin. So, depende kung saang lugar po kayo. So, ganyan lang yung mga pricing.
So siya nga pala, baptismal certificate, kung kukuha kayo, doon kayo magtungo sa kumbento kung saan bininyagan yung bata or kung saan bininyagan yung tao na gusto mong ipalit late register. So kung nabinyagan siya, siguradong mayroon siyang baptismal certificate. So 100 plus yung bayad doon po sa kumbento para sa baptismal certificate. So kailangan po ay magulang lamang or yung tao mismo na mag-late register yung pwedeng kumuha. Bawal po yung ibang tao. So that's all for this video guys. Sana po ay makapag-late register na po kayo kung ano man po yung at good luck po sa lahat ng process. So welcome po kayong mag-comment dito sa ating YouTube video na baka sakaling makatulong din po ako, baka sakaling masagot ko ang inyong mga katanungan. Don't forget to click the subscribe